What if nakita mo ang sikretong lagusan papuntang Biringan City? Pupuntahan mo ba ang location kahit bawal? Nanakawin mo ba ang kanilang ginto? Marahil ito ang una mong maiisip dahil ang Biringan City ay tinatawag din na City of Gold. Punong-puno ng ginto ang mga bahay, kalsada at gusali. Mayamang-mayamang talaga ang syudad na ito. At kung hindi naman ginto ang habol mo, baka ito ang gusto mo. Ang napaka-advanced na technology sa lugar na ito. Pwede mo rin tong nakawin at ibenta sa mga tech companies. Siguradong yayaman ka rin dito. Pero bago mo magawa ito, dapat mo munang mahanap ang lagusan sa Biringan o ang binansagang The Lost City. Sabi nila, invisible daw kasi ito sa mga tao. At ang mga taga-Biringan lang ang pwedeng magbukas ng portal kung may gusto silang papasukin o palabasin. Kaya napakahirap talagang mahanap ang Lost City of Biringan. Maaaring matanong mo rin kung totoo ba ito o bulong-bulungan lang. Kahit sino kasing tanungin mo sa Samar, alam ang urban legend na ito. Meron na raw kasing mga nakapunta rito at nakabalik. Well, yun ang sabi-sabi. Ako nga pala si Jaisel Marie Contado. Palayaw ko ay Aisel. 27 years old at isang factory worker sa Calambas City, Laguna. Ang storya natin ngayon ay hindi tungkol sa akin. Dahil magsisimula ito kay Mark J.C. Magora, isang 10-year-old na grade 5 student, isang ordinaryong bata mula sa bayan ng Pagsanghan, Samar. Mahirap ang kanilang buhay at sa ganitong estado na siya lumaki. Pero noong January 9, 2025, may nangyaring insidente at dito na nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Tulad ng pangkaraniwang araw, pagkagaling niya sa eskwela ay umuwi na siya sa bahay nila. Walang tao dito. Nagtatrabaho kasi ang magulang niya hanggang gabi. Pero nagulat siya nang may makitang dugo papunta sa bakuran nila. Sinundan niya ito at meron siyang nakitang bangkay ng isang matandang lalaki. Maayos at maganda ang kasuotan ng lalaki. Pero tad-tad ito ng tama ng bala. Mulat ang mata nito at parang nakatitig pa kay Mark. Kinilabutan sa takot si Mark. First time niya kasing makakita ng patay. Gusto sanang tumakbo ni Mark at humingi ng tulong sa kapitbahay. Pero hindi niya ito nagawa dahil nasilaw si Mark sa mga alahas na suot ng matanda. Alam niyang mali, pero naisip niya ang kanilang buhay, lalo na ang paghihirap ng mga magulang niya. Sabi niya sa sarili, sayang ang mga ito. Baka para sa amin talaga ang biyayang ito. Kaya kahit kinakabahan ay dali-daling kinuha ni Mark ang mga alahas ng matanda. Nakita niya rin na may hawak itong isang papel sa kamay at iPhone sa kabila. Kinuha niya rin ang mga ito at nang binuklat niya ang papel, isa pala itong mapa. Dito na nag-isip si Mark. Sa dami ng alahas ng matanda, baka treasure map ito. Kaya pinagpasyahan niyang itago na rin ito. Tiningnan din ni Mark ang wallet ng matanda at sinimot ito. Ngayon lang kasi siya nakakita at nakahawak ng ganitong karaming pera. Halos 50 mil din ang laman. Jackpot si Mark. Matapos niyang pagnakawan ng matanda, kinamit niya ang cellphone para matawagan ang mga magulang niya. Tumakbo rin siya papunta sa kapitbahay nila at humingi ng tulong. Dumating ang mga pulis kalaunan at napakamot ng ulo sa misteryo ng matandang namatay. Hindi nila alam kung saan ito galing at kung papaano siya nabaril. At mukhang hindi rin daw taga-Samar ang matanda. Pang Maynila kasi ang pormahan ng matanda. Tinanong ng mga pulis si Mark at ang mga magulang niya kung may nakita sila. Wala naman po, ang sagot nila. Tinanong din sila kung may iba pang gamit ang matanda. Pikit matang sinabi ni Mark na wala. Tuso din talaga tong si Mark. Nang umalis ang mga pulis, dito na sinabi ni Mark sa mga magulang niya ang tungkol sa nakuha niya mula sa matanda. Nagalit ang tatay ni Mark sa ginawa nito. Approve naman sa nanay niya. Pero dahil under ang tatay niya sa nanay ni Mark na si Lori, natahimik na lang siya. Sabi nito, "Very good ang ginawa mo, anak." Sabay binungangaan naman ng tatay niya. Sabi nito, "Halos kakarampot na nga ang kinita mo. Ikaw pa itong nagre-reklamo. Buti na lang, sa akin nagmana ang anak natin. Matalino. Hindi tulad mo." Kinuha ni Nanay Lori ang lahat ng nanakaw ni Mark at tuwang-tuwa ito sa mapa. Sabi nito, tama daw si Mark. Baka isang araw itong treasure map. Sabi ni Nanay Lori, bibilhan niya daw ng maraming laruan si Mark bilang gantimpala sa ginawa niya. Kinabukasan, pumunta si Nanay Lori at si Mark sa bayan ng Gandara dahil may kilala doong antique dealer at collector ng mga iba't ibang mga bagay.
Malawak din ang koneksyon nito sa mga importante at makapangyarihang mga tao. Baka sakaling matulungan sila sa pag-check at pagbasa ng mapa. Ipinasuri nila ito. Tiningnan naman ng eksperto ang mapa. Ngunit bigla nitong nabitawan ng mapa at tila natakot sa nakita niya. Sabi nito, hindi lang daw ito isang treasure map, kundi ito daw ang lagusan o portal papuntang Biringan at maaaring ilang milyon daw ang halaga ng mapang ito. Lalo na kung isang fixer ang bibili nito. Sabi ng eksperto, mainam na sunugin na lang daw ito dahil baka magalit ang mga engkanto at diwata na nakatira dito. Hindi naman ito sinunod ni Teacher Lorey dahil mukha siyang pera at gusto nitong mabenta talaga. Magtagumpay kaya si Teacher Lorey sa pagbenta ng mapa? Hindi ba siya hahabulin ng mga taga-Biringan dahil dito? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa podcast section. Sa podcast section, hanapin mo lang kami, Book of Bad Ideas. At makikita nyo na ang latest episode namin na Birador ng Biringan. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahahaba naming stories sa Spotify.